Ang video na ito ay pinagsamang part 539 at 540 ng Leon Xiao. Alam ko na napanood nyo na ang unang parte nito kahapon pero inilagay ko na rin ito para doon sa mga nag-request na ibalik ko sa dating bilis yung video. Sa mga nakapanood na nung unang parte ay pwede nyo na lang i-click ang oras na 26 minutes and 49 seconds para direkta na kayong mapunta sa pangalawang parte. Pasensya na nga pala sa mga nabigla sa ginawa kong pagbabago kahapon at kung mayroon pa kayong suggestion ay pwede ulit kayo mag-comment sa ibaba. Bahagyang tumawa si Cheng Haomiao habang sinusuri si Leon Xiao mula ulo hanggang paa. Sa kanyang mga mata ay may bahid ng pang-uuyam at interes na para bang sinusubukan niyang timbangin ang tunay na lakas nito dahil hindi sapat ang matapang na pananalita upang makuha ang kanyang paggalang. Ang tanging mahalaga ay kung ang lakas ng isang tao ay tumutugma sa kanyang pagmamataas. Samantala ay tahimik lamang si Baming Leifeng ngunit malinaw na magulo ang kanyang isipan dahil sa buong buhay niya ay bihira siyang makatagpo ng isang tao na katulad ni Leon Xiao kaya hindi niya malaman kung dapat ba niya itong hangaan o tuluyang kamuhian. Maging si Ruan Zimao ay hindi rin mapakali dahil sa paglitaw nina Leon Xiao at Li Yi ay ganap na nasira ang lahat ng kanyang kalkulasyon. Noong una ay kumpiyansa siyang kontrolado niya ang buong sitwasyon at walang sinumang makagagambales sa kanyang plano para sa tournament ngunit ngayon ay napagtanto niyang ang dalawang henyong nagmula sa Southern Region ang pinakamalaking hadlang sa lahat ng kanyang paghahanda. Habang abala ang lahat sa kani-kanilang iniisip ay biglang itinaas ni Zhu Yuqi ang kanyang ulo at tumingin sa maliwanag na buwan na nakasabit sa kalangitan ng Sky Garden. Matapos pagmasdan ito ng ilang sandali ay nagtanong siya kung tunay bang buwan ang nakikita nila dahil pakiramdam niya ay halos walang kaibahan ang enerhiya ng liwanag nito sa tunay na buwan kaya nahirapan siyang paniwalaan na isa lamang itong artificial na likha. Napangiti naman si Ruan Zimao bago ipinaliwanag na bagamat gawa ng tao ang buwan sa ibabaw ng Bright Moon Pavilion ay isa itong napaka-sopistikadong moon orb. Sa pamamagitan ng mga sinaunang formation na nakatago sa loob ng hardin ay nagagawa nitong sumipsip at magtipon ng enerhiya mula sa tunay na buwan kaya halos perpekto nitong nag-agaya ang kapangyarihan at anyo nito. Gayunpaman ay hindi raw iyon ang pinakamahalagang gamit ng moon orb dahil ang tunay nitong layunin ay ang kalkulahin ang pagdating ng pulang buwan. Nang marinig naman ng lahat ang salitang iyon ay agad silang naging interesado dahil ngayon lamang nila narinig ang patungkol doon. Nagpatuloy si Ruan Zimao sa kanyang paliwanag at sinabi na doon nagmula ang pangalan ng Red Moon City. Sa karaniwang araw ay normal lamang daw ang buwan ngunit kapag dumating ang espesyal na araw na tinutukoy niya ay nagiging kulay dugo ito. Ang mas nakakagulat pa ay tanging ang mga taong nasa loob ng lungsod lamang ang nakakakita sa pagbabagong iyon kaya dahil dito ay nabuo ang pangalang Red Moon City. Sa sandaling marinig ang mga salitang iyon ay marami ang napakunot noo habang ang ilan naman ay agad na nagpakita ng pagkagulat at takot. Maging si Leon Xiao ay bahagyang nagbago ang ekspresyon gayong habang nakatingin siya sa buwan na nasa itaas ay tila may naalala siyang mahalagang bagay mula sa kanyang nakaraan. Si Zhu Yuqi naman ang agad na nagpahayag ng kanyang pagdududa dahil sa kanyang pagkakaalam ay iisa lamang ang buwan sa buong kontinente ngunit kailanman ay hindi pa niya narinig na nagbago ito ng kulay depende sa lokasyon ng tumitingin. Pati si Lu Yoxing ay ganun din ang sinasabi kaya naman napahirap daw paniwalaan ang mga pinagasabi ni Ruan Zimao. Bahagya namang ngumiti si Ruan Zimao sa mga sinabi ng dalawa at pagkatapos nun ay binanggit niya na tama naman daw ang loika ng mga ito. Gayunpaman ay may isang natatanging pagkakataon na lumalabag sa naturang katotohanan at iyon ang araw ng pagbubukas ng Immortal Realm ng Eastern Region na kilala bilang Everlasting Earth. Sa mismong sandaling mabanggit ang apat na salitang iyon ay agad na natahimik ang buong lugar. Para sa mga martial artist ng Eastern Region ang Everlasting Earth ay isa sa pinakadakilang alamat sa buong mundo. Ito ay isang lugar na puno ng walang hanggang pagkakataon at kayamanang sapat upang baguhin ang kapalaran ng sinumang makapasok dito. Nang makuha ang atensyon ng lahat ay ipinagpatuloy ni Ruan Zimao ang kanyang paliwanag. Ayon sa kanya ay may apat na dakilang immortal realm sa buong kontinente. Ang bawat isa ay may sariling misteryo at mga restriction. Halimbawa na lamang daw ang Mount Meru sa Southern Region kung saan may mahigpit na limitasyon sa edad ng mga maaaring makapasok. Sa Eastern Region naman ay ang Everlasting Earth na walang nakaalam kung kailan eksaktong lilito. Ang Western Region ay may Ancient Cloud Reflection Realm na pabago-bago ang lokasyon sa tuwing bumababa ito sa mortal na mundo.
Samantala ang Northern Region ay mayroong Langya Heaven na nangangailangan ng peak cultivation bago mabigyan ng karapatang pumasok. Bagamat magkakaiba ang apat na Immortal Realm na ito ay may isang bagay silang pare-pareho. Ang bawat isa ay nagtataglay ng pagkakataong sapat upang ganap na baguhin ang kapalaran ng isang martial artist at maaaring magpabago ng buong buhay ng sinumang makakuha ng kanilang pamana. Matapos marinig ang lahat ng iyon ay bahagyang naunawaan na ni Zuyuki ang tunay na layunin ng Bright Moon Pavilion. Sa kanyang pananaw ay hindi talaga itinayo ang lugar na iyon para lamang sa mga pagtitipon, pag-inom ng alak o paghanga sa mga bulaklak. Ang tunay nitong gamit ay upang obserbahan ang mga pagbabago sa buwan at sa pamamagitan nito ay matutukoy nila ang eksaktong oras ng muling paglitaw ng Everlasting Earth. Kinumpirma naman agad ni Ruan Zimao na tama ang pagkaunawa ni Zuyuki. Dagdag pa niya na sa oras na mailabas ang Bright Moon Pavilion mula sa Red Moon City ay isa na lamang itong pambihirang architectural profound artifact. Ngunit hanggat nananatili ito sa loob ng lungsod ay maituturing itong isang tunay na kataas-taasang kayamanan. Ayon sa kanya ay hindi basta-basta lumilitaw ang Everlasting Earth dahil bago ito magbukas ay mayroong hindi mabilang na anomalya na nagsisilbing babala. Ang problema lamang ay napakahirap matukoy ng mga senyales na iyon at kadalasan ay napapansin lamang kapag nagsimula ng mamula ang buwan. Sa panahong iyon ay huli na para sa karamihan na gustong makapasok ngunit sa tulong daw ng Moon Orb ay maaaring maipawn ang mga kakaibang enerhiyang iyon at maipakita ng mas maaga ang pagdating ng Immortal Realm sa anyo ng isang pulang buwan. Dahil dito ay nagagawa nitong magbigay ng babala ng halos isang buwan bago ang mismong pagbubukas. Hindi napigilan ni Zuyuki na humanga ng malinawan siya dahil para sa kanya ay isa itong obra maestra ng isang tunay na Grandmaster. Mas lalo namang namangha ang lahat nang malaman na umaabot sa isang buong buwan ang ibinibigay nitong palugit. Ibig sabihin ay sapat ang panahon upang makapaghanda ang mga malalaking puwersa at hindi mapalampas ang kahit isang malaking pagkakataon na makapasok sa Everlasting Earth. Nagpatuloy naman si Ruan Zimao at ipinaliwanag na ang apat na dakilang Immortal Realm ay may kanya-kanyang pagkakataon at kayamanan. Noong nakaraan ay itinuturing na pinakamahina ang Mount Sumero ng Southern Region dahil sa kakulangan ng spiritual energy. Ngunit matapos itong bumagsak ay hindi inaasahang naging dahilan ito ng pag-usbong ng isang sacred land sa Martial Flame City. Sa bilis daw ng pag-unlad nito ay malamang na hindi magtatagal bago tuluyang magningning ang lungsod sa buong kontinente. Para naman sa Eastern Region ay walang pangyayaring mas nakaapekto sa nakalipas na 100 taon kaysa sa pagbubukas ng Everlasting Earth. Sa puntong iyon ay bigla namang nagsalita si Li Yunxiao at sinabi na ang pinakamalaking bunga ng pangyayaring iyon ay ang paglitaw ng makapangyarihang Great Emperor na si Gu Feiyang. Bahagyang natigilan si Ruan Zimao sa narinig bago niya tinanong kung paano ni Li Yunxiao nalaman ang bagay na iyon. Sinabi naman agad ni Li Yunxiao na halos ang lahat ng martial artist buong kontinente ay pamilyar sa kwentong patungkol doon kaya natural lamang daw na alam niya rin iyon. Batid ng buong mundo na minsang nagdulot si Gu Feiyang ng napakalaking kaguluhan sa Red Moon City at nag-iwan iyon ng marka sa kasaysayan. Sa lahat ng puwersang naapektuhan noon ay ang Ruan family ang isa sa nagtamo ng pinakamabigat na pinsala. Agad namang lumamig ang mukha ni Ruan Zimao matapos marinig ang pangalan ni Gu Feiyang. Ipinaliwanag niya na karamihan sa mga tao ay alam lamang ang tungkol sa walang kapantay na eye techniques nito ngunit hindi nila alam na ang sikat na Red Moon Divine Eyes ni Gu Feiyang ay nakuha mismo sa loob ng Everlasting Earth. Labis namang ikinagulat ni Beng-ing Leifeng ang impormasyon na iyon dahil ngayon lamang niya nalaman ang ganoong kalaking lihim. Gayunpaman ay sinabi rin niya na mabuti na lamang at matagal nang naging bahagi ng kasaysayan si Gu Feiyang at isa na lamang alaala sa mahabang agos ng panahon. Ngunit kabaligtaran naman ang naging reaksyon ni Ruan Zimao at sa malamig niyang tono ay sinabi niyang napakadali pa nga raw ng naging katapusan ni Gu Feiyang. Sa buong buhay daw kasi ni Gu Feiyang ay hindi mabilang ang naging kaaway nito kaya kahit hindi ito namatay sa Tiandang Mountain ay siguradong may ibang papatay rin dito kalaunan. Ang tanging ikinalulungkot niya lamang ay hindi niya personal na naipaghiganti ang kanilang mga ninuno kaya hanggang ngayon ay nananatili ang kahihiyang iniwan ng taong iyon sa Red Moon City. Pagkatapos marinig ang mga salitang iyon ay pansamantalang natahimik ang buong lugar.
Ngunit hindi nagtagal ay biglang tumawa nang may pangungutya si Lily habang sinasabi na napakadali raw magsalita laban sa isang taong matagal nang patay pero kung ito raw ay nabubuhay ay baka iba ang lumalabas ngayon sa bibig ni Ruan Zimao. Pahabol pa ni Lily na base raw sa pagkakaalam niya ay wala ni isa sa mga panahong iyon ang nang-ahas humarap kay Gu Feiyang kaya hindi raw niya alam kung saan nanggagaling ang tapang ni Ruan Zimao. Mas lalo pang hindi napigilan ni Lily na muling kutsain ang mga tao ng Red Moon City dahil sa kanyang palagay ay katawa-tawa na ngayong wala na si Gu Feiyang ay saka lamang sila naglalakas loob na magsalita ng ganoon. Ayon sa kanya kahit pa magsanib puwersa ang buong Red Moon City noong nabubuhay pa si Gu Feiyang ay malabong napigilan nila ito. Agad namang nagbago ang ekspresyon ng lahat matapos marinig ang mga salitang iyon dahil ang usapin tungkol kay Gu Feiyang ay isa sa pinakasensitibong bahagi ng kasaysayan ng Red Moon City. Bagamat marami sa kanila ang may kani-kanyang opinyon tungkol sa nakaraan ay walang sinuman ang nangangahas na banggitin ito ng lantaran sa harap ng isang miyembro ng Ruan family. Dahil dito ay tuluyan nang namula sa galit si Ruan Zimao habang nanggagala niyang sinasabing ilang ulit na niyang pinagbigyan si Lee simula nang dumating ito ngunit patuloy pa rin itong nagiging mapangahas. Babala pa niya na sa susunod daw na magbitaw pa ito ng ganung mga salita ay hindi na raw siya magdadalawang isip na paslangin ito. Tila wala namang paki si Lee sa banta sa kanya dahil imbis na magpakumbaba ay nakipagsigawan pa ito ay hinamon si Ruan Zimao sa isang labanan. Sa kabilang banda naman ay hindi naiwasan ni Leon Xiao na palihim na mapatawa kay Lily at Ruan Zimao dahil kung malalaman lang daw ng mga ito na nasa harap ang tunay na Gu Feiyang ay malamang na mas lalo pa silang magngit-ngit sa galit. Habang lalong umiinit naman ang tensyon sa paligid ay biglang umalangaw ang isang kaaya-ayang halakhak na parang awit ng isang ibon. Agad na napalingon ang lahat sa pinagmumula ng boses at doon ay lumitaw ang isang napakagandang babae na may balingkinitang baywang at pambihirang tindig habang sinusundan ng dalawa niyang tagapaglingkod. Humingi naman agad ito ng paumanhin sa matagal niyang pagdating at pagkatapos nun ay hiniling niya na kumalma raw ang lahat upang hindi masira ang kanilang mga araw. Natigilan naman agad si Leon Xiao dahil agad niyang nakilala ang babae bilang si Ninth Aunt na pinuno ng pamilyang Mei. Nang makita ni Ruan Zimao ang bagong dating ay agad hamupa ang bahagi ng kanyang galit at pansamantalang isinantabi niya ang alitan nila ni Lee. Gayunpaman ay nag-iwan pa rin siya ng malamig na babala bago tuluyang umurong. Samantala ay hindi naman nagpatalo si Lee at ipinakita pa rin ang kanyang mapanghamong tindig na para bang wala siyang kinatatakutan kahit sino sa lugar na iyon. Napansin naman ni Ninth Aunt si Leon Xiao at magiliw siyang tumango bilang pagbati. Sa kanyang pananaw ay ganap na karapat-dapat ang ating bida na maupo sa isa sa 7 trono dahil nasaksihan na niya noon ang pambihirang kakayahan nito. Ang simpleng papuring iyon ay agad na nagdulot ng pagtataka sa mga taong naruroon dahil sa kanilang paningin ay isa lamang 6-star Marshal Supreme si Leon Xiao at hindi nila makita kung ano ang espesyal sa kanya. Pero ngumiti lamang ang ating bida at sinabi na tila hindi niya inaasahan na maging ang pamilyang Mei ay iimbitahan ng Red Moon City sa pagkakataong ito. Dahil doon ay lalo siyang naging kumbinsido na may malaking kayamanan o mahalagang bagay na ilalabas sa pagtitipon. Kasabay nito ay naalala niya si May Dahmer kaya hindi niya napigil ang magtanong tungkol sa kalagayan nito. Ipinaliwanag naman ni Ninth Aunt na kasalukuyang nasa closed-door cultivation si May Dahmer at maayos naman ang lahat sa kanya ngunit hindi pa rin daw nito nakakalimutan si Leon Xiao. Matapos marinig yun ay bahagyang ngumiti ang ating bida habang pabirong sinabi na mahirap ang buhay ng isang negosyante dahil kailangan nitong maglakbay sa iba't ibang panig ng mundo upang kumita ng pera para sa pamilya. Dahil doon ay napailing na lamang si Ninth Aunt habang pinagmamasdan ang walang kahihiyang asal ng binata. Sa puntong iyon ay nagsimulang makaramdam ng pagdududa si Ruan Zimao dahil napansin niya na hindi lamang kilala ni Leon Xiao si Ninth Aunt kundi tila napakalapit pa ng kanilang ugnayan. Ang higit na ikinagulat niya ay ang bahagyang paggalang na nakikita niya sa mga mata ng pinuno ng Mei family sa tuwing tumitingin ito kay Leon Xiao. Kahit siya na host ng pagtitipon ay hindi kailanman nakatanggap ng ganoong pagtrato mula rito kaya bahagya siyang nakaramdam ng pagkainggit. Nakita naman ni Ruan Zimao ang kalituhan ng lahat ng mga hindi nakakakilala kay Ninth Aunt kaya agad na niya itong ipinakilala. Sinimulan niya ito sa pagsasabi na si Ninth Aunt ang kasalukuyang pinuno ng Mei family na kinikilalang pinakamalaking appraisal family sa buong mundo.
Sa sandali namang marinig iyon ay agad na napasinghap ang lahat dahil ang reputasyon ng pamilya May ay napakalaki at maging ang maraming malalaking puwersa ay hindi nang ahas na maliitin ito. Ngumiti naman si Ninth Aunt sa lahat at magiliw na ipinahayag na bilang isang negosyante ay umaasa siyang mas madalas silang magkakaroon ng pagkakataong makipagtulungan sa pamilya May sa hinaharap. Kaagad namang sumang-ayon si Zhu Yuqi at sinabi na bagamat mababa ang profile at napaka-misteryoso ng pamilya May ay walang sinuman sa ilalim ng kalangitan ang kayang makipagkumpara sa kanilang kakayahan sa appraisal. Dahil dito ay marami ang naniniwala na ang kayamanang naipon ng pamilya May ay maihahambing na sa mga pinakamalalaking sekta sa mundo. Nang marinig iyon ay bahagyang ngumiti si Ninth Aunt at sinabi na kung talagang may pambihirang kayamanan sa pagtitipon na ito ay nakasalalay na iyon sa kung ano ang ilalabas ni Ruan Zimao para sa lahat. Ang tanging inaasahan lamang daw niya ay hindi ito maging napakahirap suriin dahil baka mapahiya siya sa harap ng mga bayani ng mundo. Napailing naman si Ruan Zimao at pabirong sinabi na tila binibigyan siya ng malaking presyon ni Ninth Aunt. Pagkatapos noon ay pumalakpak siya ng marahan at agad na may isang tagapaglingkod na lumapit habang may dalang tray. Sa ibabaw nito ay nakahiga ang isang simpleng piraso ng bakal na walang anumang kapansin-pansing katangian sa unang tingin. Ipinaliwanag ni Ruan Zimao na matagal na siyang nalilito sa pinagmulan ng bagay na iyon. Bagamat ramdam niyang hindi ito ordinaryong bakal ay wala pa rin siyang paraan upang matukoy ang tunay nitong halaga. At dahil narito daw si Ninth Aunt ang mga pinakamahuhusay na appraisal sa mundo ay nagpasya siyang ilabas ito upang sama-sama nilang masuri. Nang makita naman ang piraso ng bakal ay bahagyang kumunot ang noo ni Ninth Aunt habang seryosong pinagmasdan ito. Kasabay nito ay bigla ring nanigas ang katawan ni Li Yunxiao at ang kanyang mga mata ay agad na naging matalim habang nakatitig sa bakal na para bang may nakita siyang napakahalagang bagay. Hindi niya mapigilan ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan dahil ang pirasong iyon ay halos kapareho ng Demon Iron Fragment na nakuha niya noon sa burial ground. Ang mas nakakagulat pa ay malinaw niyang naramdaman ang pamilyar na aura na nakatago sa loob nito. Agad namang napansin ni Ninth Aunt ang kakaibang reaksyon ng ating bida kaya napatanong siya kung mayroon ba itong napansin. Subalit bahagyang ngumiti lamang si Li Yunxiao at sinabing isa lamang iyong simpleng hinala. Ngunit dahil sa reaksyon ni Ninth Aunt ay mas lalo pang nagtaka si Ruan Zimao. Hindi niya maintindihan kung bakit tila parehong naapektuhan ng gusto sina Ninth Aunt at Li Yunxiao sa simpleng paglitaw ng piraso ng bakal. Sa halip na sumagot ay seryosong tinanong ni Ninth Aunt kung saan nanggaling ang bagay na iyon. Ipinaliwanag naman ni Ruan Zimao na ayon sa impormasyong nakuha niya ay nagmula ito sa burial ground na kamakailan lamang ay nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa lugar na iyon at unti-unti nang nawawala ang spiritual energy nito. Matapos marinig ang paliwanag ay paulit-ulit na umiling si Ninth Aunt at sinabing mas mabuting huwag nang yuzain pa ang pinagmulan ng misteryosong bakal dahil naramdaman niyang napakalakas ng malas na dala ng naturang bakal kaya hindi magandang panatilihin ito sa tabi ng katawan. Kung maaari raw ay mas mabuting itapon na lamang ito sa lalong madaling panahon upang hindi na ito maging dahilan pa ng kamalasan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang iba ay agad nang nagpahayag si Li Yunxiao ng interes sa bagay na iyon at hiniling na pahintulutan siyang suriin ito ng mas mabuti. Dahil dito ay lalong nagtaka si Ruan Zimao at napatanong kung nakikilala ba ng ating bida ang pirasong iyon. Hindi naman direktang sumagot si Li Yunxiao at sa halip ay lumapit siya upang kunin ang bakal. Pero sa sandaling mahawakan niya ito ay biglang nanginig ang kanyang katawan dahil tuluyan niyang nakumpirma na ang pirasong ito ay kaparehong-kapareho ng Demon Iron Fragment na nasa kanyang pag-aari. Higit pa roon ay may nakatagong imahe sa loob nito na isang dambuhalang anino ng demonyo na eksaktong kapareho ng True Demon Dharma na lumilitaw sa likuran ng Demon Lord tuwing nakikipaglaban ito. Habang gulat naman siya ay isang nanginginig na tinig ang biglang umalangaw sa kanyang isipan. Inuutusan siya nitong paslangin ang lahat ng naroon para kunin ng puwersahan ang Demon Iron Fragment. Ang Demon Dragon sa loob ng kanyang katawan ay tila lubos na nabigla habang paulit-ulit na binabanggit ang True Demon Dharma form. Sa tono nito ay halatang labis ang pananabik at maging ang pagnanais na agawin agad ang naturang kayamanan. Dahil sa reaksyong iyon ay lalo pang nakumpirma ni Li Yunxiao na ang Demon Iron Fragment na ito ay tunay na nagmula sa burial ground at may malalim na koneksyon sa pinagmulan ng Demon Lord.
Sa kanyang palagay ay iisa lamang ang ugat ng True Demon Dharma form at ng mga misteryosong fragment na ito. Gayunpaman ay agad niyang pinigilan ang Demon Dragon at sinabing hindi ito panahon para sa padalos-dalos na pagpatay. Habang hawak pa rin ang Demon Iron Fragment ay agad na nagpakita si Leon Xiao ng isang magiliw na ngiti bago tinanong si Ruan Zimao kung magkano ang nais nitong kapalit para sa bagay na iyon. Natulala naman si Ruan Zimao sa biglaang pagbabago ng ugali ng ating bida at sa puntong iyon ay tuluyan na siyang nakumbinsing may malaking lihim na nakatago sa loob ng piraso ng bakal. Dahil dito ay direkta niyang tinanong si Leon Xiao kung ano ba talaga ang tunay na halaga ng bagay na iyon at kung bakit parehas sila ni Ninth Aunt nagpakita ng ganoong kalaking reaksyon matapos itong masilayan ito. Bahagya namang ngumiti si Leon Xiao habang sinasabing walang espesyal sa piraso ng bakal na iyon at isa lamang itong medyo bihirang materyal kaya mas mabuti pang ibigay na lamang ito sa kanya. Kasabay nito ay agad niyang inabot ang kamay upang kunin ang Demon Iron Fragment ngunit mas mabilis si Ruan Zimao na kaagad itong binawi habang may bahagyang ngiti sa labi. Bagamat hindi pa niya alam ang tunay na halaga ng bagay na iyon ay sapat na ang reaksyon ni Leon Xiao at Ninth Aunt upang mapagtanto niyang hindi ito ordinaryong kayamanan. Sinabi niyang labis niyang nagustuhan ang bagay na iyon kaya hindi niya ito basta-bastang maibibigay. Agad namang naging masama ang ekspresyon ni Leon Xiao dahil alam niyang hindi magiging madali ang pagkuha sa Demon Iron Fragment. Ipinaliwanag niya na pareho lamang sila ni Ninth Aunt na hindi madaling maipaliwanag ang tunay na pinagmulan ng misteryosong bakal ngunit isang bagay ang natitiyak niya ay iyon ay napakahalaga nito para sa kanya. Napakunot naman ang noo ni Ruan Zimao habang iniisip na mas lalo lamang kainahinala ang pag-uugali ni Leon Xiao. Gayunpaman ay hindi niya tuluyang isinara ang usapan at sinabi na maaari pa naman nilang pag-usapan iyon sa ibang pagkakataon. Sa kanyang isip ay malinaw na ang misteryosong bakal ang isa sa kakaunting bagay na maaari niyang gamitin bilang pangkontrol kay Leon Xiao sa darating na arena tournament. Sa naging desisyon naman nito ay napabuntong hininga na lamang si Leon Xiao sabay napasabi na kahit napakabihira ng bagay ng misteryosong balak sa buong mundo ay malamang na siya lamang ang tunay na makikinabang dito kaya umaasa siyang pag-iisipan iyon ng mabuti ni Ruan Zimao. Matapos iyon ay ngumiti si Ruan Zimao at nagpas siyang isantabi muna ang usapan tungkol sa Demon Iron Fragment. Dahil ayaw rin namang ipaliwanag ni Ninth Aunt ang tunay na pinagmulan nito ay hindi na niya ipinilit pa ang usapan. Sa halip ay inilabas niya ang isa pang kayamanan na matagal na niyang nais ipakita sa kanilang lahat. Sa isang kisap mata ay lumitaw sa kanyang palad ang isang sinaunang disc na magaspang ang pagkakayari at puno ng bakas ng panahon. Sa unang tingin ay para lamang itong isang lumang relikya na hinukay mula sa isang sinaunang libingan kaya naman agad na napansin ni Cheng Hao Miao ang kakaibang anyo nito at pabirong sinabi na mukhang isa na naman itong bagay na nahukay mula sa burial ground. Sumang-ayon naman agad si Ruan Zimao at sinabing tama ang hula nito. Ang sinaunang disc ay tunay nga raw na nagmula sa burial ground at isa rin ito sa mga kayamanang nakuha ng Red Moon City mula sa mahiwagang lugar na iyon bago ito magsimulang mawalan ng spiritual energy. Habang nagsasalita siya ay iniabot niya ang singsing kay Ninth Aunt upang ito'y masuri. Nang makita naman ito ay agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Ninth Aunt gayong matapos ang maikling pagsusuri ay sinabi niyang walang duda na isa itong 9th tier formation artifact. Ngunit ang mas nakakagulat ay hindi ito isang ordinaryong 9th tier profound artifact dahil sa kanyang palagay ay malaki ang posibilidad na isa itong sinaunang Maha artifact. Agad namang naging interesado si Leon Xiao nang marinig ang terminong iyon kaya tinanong niya kung ano ang isang Maha artifact. Ipinaliwanag naman agad ni Ninth Aunt na noong sinaunang panahon ay may umiiral na espesyal na uri ng sulat na tinatawag na Ancient Maha Script. Ang bawat karakter ng sinaunang sulat na iyon ay naglalaman ng mga prinsipyo ng Heavenly Tao kaya madalas itong ginagamit ng mga sinaunang alchemist upang isama sa kanilang mga artifact. Dahil dito ay nalalampasan ng mga naturang artifact ang limitasyon ng ordinaryong 9th tier profound artifacts ngunit hindi pa rin umaabot sa antas ng divine artifacts. Lubhang nagulat si Leon Xiao nang marinig yun dahil agad niyang naalala ang Thunder Hammer at ang mga gintong karakter na nakaukit dito. Sa sandaling iyon ay napagtanto niyang ang mga karakter na iyon ay malamang na Ancient Maha Script rin. Bigla naman siyang naging lalong interesado sa pinagmulan ng pamilya Mei dahil malinaw na hindi pangkaraniwan ang lawak ng kaalaman ni Ninth Aunt.
Lihim niyang ipinasyang makipag-usap rito ng masinsinan sa hinaharap upang malaman kung gaano karami ang nalalaman nito tungkol sa Ancient Maha Script. Samantala ay nagtaka naman ang iba sa sinasabing kapangyarihan ng sinaunang sulat at hindi nila maiwasang isipin na tila masyadong pinalalaki ng mga sinaunang talaan ang kakayahan nito. Ngunit ngumiti lamang si Ruan Zimao at sinabing bagamat maraming hindi kapani-paniwalang alamat ang naitala tungkol sa Ancient Maha Script ay hindi naman iyon umaabot sa puntong ang bawat karakter ay ganap na kumakatawan sa buong Heavenly Dao. Gayunpaman sapat pa rin ang kapangyarihan nito upang gawing napakahalaga ng anumang artifact na naglalaman ng sinaunang sulat na iyon. Bahagyang tumanggo si Ninth at sinabing tama ang sinabi ni Ruan Zimao. Pagkatapos ng lahat ang mga artifact na nilikha ng mga sinaunang alchemist ay hindi maihahambing sa mga kagamitan ng kasalukuyang panahon at kadalasang nagtataglay ng mga pambihirang kakayahan. Naging mausisa naman ang mga naruroon ngunit wala nang nagtangkang makipagtalo pa kay Ninth Aunt. Sa halip ay ngumiti lamang ito at ipinaliwanag na sa buong mundo ay iilan na lamang ang tunay na nakauunawa sa Ancient Maha Script at kahit may makakilala man dito ay kadalasang paisa-isang karakter lamang ang kanilang nauunawaan. Batay sa kanyang pagsusuri ay naniniwala siyang ang disc na ipinakita ni Ruan Zimao ay isang uri ng illusion-type profound artifact. Hindi naman napigilan ni Ruan Zimao na mapangiti dahil eksaktong tama ang naging hula ni Ninth Aunt. Ipinaliwanag niya na ang artifact na iyon ay naglalaman nga ng isang sinaunang illusion technique na tinatawag na Heavenly Wave Projected Reflection. Isa itong pambihirang kakayahan na kayang magpakita ng mag-abagay-bagay upang tulungan ang isang tao na mas maunawaan ang Heavenly Dao. Agad namang naging interesado si Cheng Hao Miao nang malaman iyon dahil kung ganoon ay malinaw na isa itong pambihirang pantulong na artifact para sa cultivation. Ang tanging tanong na lamang ay kung gaano kalakas ang epekto nito sa aktwal na paggamit. Muli namang ngumiti si Ruan Zimao at sinabing hindi na nila kailangang manghula pa dahil malalaman nila agad ang sagot sa sandaling masubukan nila ito mismo. Kasabay ng kanyang mga salita ay itinaas niya ang Heavenly Wave Projected Reflection at agad na sumiklab ang isang maningning na sinag ng liwanag mula sa sinaunang artifact. Sa isang iglap ay tumagos ang liwanag sa kalangitan bago tuluyang tumama sa jade plate na nasa gitna ng lugar. Ang sumunod na eksena ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat habang nakatutok ang kanilang mga mata sa mahiwagang artifact na malapit nang ipakita ang tunay nitong kapangyarihan. Habang nagtataka ang lahat sa kakayahan ng sinaunang artifact ay biglang nagsimulang magbago ang eksena sa kanilang paligid matapos ma-activate ang illusion formation. Isa-isang nalubog ang mga naruroon sa sarili nilang mundo at ang tanawing nasa harapan nila ay unti-unting naglaho habang ang pinakamalalim nilang mga pagnanasa at obsesyon ay nagsimulang lumitaw mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Samantala nanatiling kalmado si Leon Xiao habang nakatingin sa malaking formation sa kanyang harapan. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon niya habang ang karamihan ay unti-unti nang nahuhulog sa ilusyon. Ang kanyang pansin ay nakatuon sa mga ancient golden scripture na nakaukit sa jade plate. Habang mas matagal niya itong pinagmamasdan ay mas lalo niyang napagtatantong halos kapareho ito ng sitwasyon ng kanyang Thunderhammer gayong maging ang ancient golden scripture na nakaukit dito ay tila may iisang pinagmulan. Sa punto namang iyon ay bigla niyang napansin na halos lahat ng tao sa lugar kabilang na si Ninth Aunt ay naapektuhan na ng illusion technique ng Heavenly Wave Projected Reflection. Dahil dito ay napatingin siya kay Ruan Zimao habang lihim na nag-iisip kung may plano ba itong gamitin ang sitwasyon para bawasan ang mga kalahok na sasali sa tournament. At kung iyon nga ang balak nito ay wala na itong pinagkaiba sa isang taong naghahanap ng sariling kapahamakan dahil karamihan sa mga naririto ay mula sa malalaking puwersa. Subalit bago pa niya matapos ang pag-iisip ay nagsimula na ring magbago ang tanawin sa kanyang harapan kaya naman unti-unti nang naglaho ang realidad niya at napalitan ito ng isang kakaibang eksena. Ang mas nakakagulat pa ay ang taong nakita niya sa harapan ay walang iba kundi ang sarili niya pero wala itong emosyon at malamig lamang na nakatitig pabalik sa kanya. Bigla namang lumipat ang eksena sa pinakasentro ng Red Moon City kung saan matatagpuan ang napakalawak na City Lord Manor. Sa loob ng pangunahing bulwagan ay dalawang tao lamang ang tahimik na nakatingin sa isang malaking water screen kung saan malinaw na nakikita ang lahat ng nangyayari sa Bright Moon Pavilion.
Ang isa sa kanila ay isang lalaking may pambihirang tindig at makapangyarihang aura at habang pinagmamasdan niya ang eksena ay hindi niya maiwasang magtanong kung tama nga ba ang ginawa ni Ruan Zimao. Sa kanyang pananaw daw kasi ay masyadong mapanganib ang paggamit nito ng Heavenly Wave Projected Reflection at kapag may nakahalata sa lihim nito ay maaaring malagay sa alanganin ang reputasyon ng buong Red Moon City. Sa kabilang banda naman ay nanatiling kalmado ang magandang babae sa kanyang tabi at ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Ruan Hanggayo na matriarch ng lungsod. Bahagya lamang itong ngumiti sabay ipinaliwanag na napakahirap matuklasan ang marka na iniiwan ng Heavenly Wave Projected Reflection at sa buong mundo ay kakaunti lamang ang may kakayahang makita ang lihim na nakatago rito. Isa pa kahit may maghinala ay maaari nilang sabihin na ang lahat ng nangyari ay epekto lamang ng sinaunang artifact kaya pwede nilang palabasan na wala silang alam doon. Sa kanyang pananaw ay si Ruan Zimao na ang pinakanamumukod-tanging prodigy ng buong Eastern Region at ngayong nasa kamay nito ang Heavenly Wave Projected Reflection ay lalo lamang lalaki ang kalamangan nito laban sa mga kaedad nitong prodigy. Dahil dito ay mas lalo siyang naniwala na si Ruan Zimao ang pinakaangkop na mapang-asawa ni Jiang Roubing. Malinaw naman na narinig yun ng lalaking nasa tabi niya kaya bahagya itong napailing. Nilinaw niya na walang duda na napakahusay ni Ruan Zimao pagdating sa talento kaya maganda talaga ang kinabukasan nito pero hindi sapat iyon para ituring nila itong #1 prodigy sa mga batang henerasyon. Napakaraming pambihirang talento sa mundo at walang sinuman ang maaaring mag-angkin ng ganoong titulo ng basta-basta. Tungkol naman sa usapin ni Jiang Roubing ay malinaw na ang kanyang pasya kung saan bahala na ang tournament ang magdesisyon sa magiging resulta kaya hindi na niya babawiin ang kanyang salita. Kung talaga raw na magtatagumpay si Ruan Zimao na magwagi sa tournament ay wala na siyang magiging pagtutol kaya nasa mga kamay na nito ang kanyang kapalaran. Ang nagsalitang lalaki ay si Jiang Churan na pinakamalakas na nilalang sa buong Eastern Region dahil siya ang City Lord ng Red Moon City. Nang marinig naman ang mga sinabi nito ay napangiti lamang si Ruan Hanggayo dahil sa kanyang paningin ay sapat na ang mga kabataang naruroon sa Bright Moon Pavilion upang patunayan ang halaga ni Ruan Zimao. Ang mga tinatawag na prodigy ng mundo ay tila wala ring maihahambing kay Ruan Zimao kaya kung siya raw ang tatanungin ay malapit na nitong makuha ang titulo bilang pinakadakilang prodigy ng kanyang henerasyon. Hindi naman na nakipagtalo pa si Jiang Churan bagkus sinabi na lamang niya na titingnan na lang nila ang resulta sa sandaling mangyari na nga ang tournament. Kilala rin naman daw niya si Ruan Zimao na palaging nagpaplano bago kumilos at dahil pinili nitong sumali sa tournament sa ganitong paraan ay tiyak na nakagawa na ito ng halos walang kapintasang paghahanda. Kung tama raw ang kanyang hinala mula pa lamang nang makipagkita si Ruan Zimao kina Beiming Leifeng at Cheng Haomiao bago ang pagtitipon ay siguradong naisama na niya ang dalawang ito sa kanyang mga plano. Bagamat may bahid ng oportunismo ang ginawa nito ay pinahahalagahan pa rin naman daw niya ang ganitong uri ng karunungan at pakikipagsabuatan. Matapos sabihin ang lahat ng iyon ay bahagyang naging seryoso si Jiang Churan bago binitawan ang mga salita na ang mga pangyayari sa mundo ay parang isang laro ng chess na nagbabago bawat sandali. Kapag inakala raw ng isang tao na hawak na niya ang tiyak na tagumpay ay kadalasan ay doon pa siya nagsisimulang matalo. Nagulat naman si Ruan Hanggayo at agad na nagtanong na bukod kina Beiming Leifeng at Cheng Haomiao ay sino pa ang may kakayahan na labanan si Ruan Zimao. Sa nakikita niya raw ay tanging sina Zhu Yuqi at ang unggoy ng Southern Region na nagngangalang Li ang natitirang malaking banta. Ngunit sa kanyang nakikita kahit na pambihira ang lakas ng dalawang iyon ay mayroon pa ring malaking agwat kumpara kay Ruan Zimao. Bahagya namang ngumisi si Jiang Churan habang sinasabing hindi simple ang pinagmulan ng martial sovereign na iyon mula sa Southern Region dahil sa likod nito ay may tatlong makapangyarihang martial sovereign realm na nakatago. Ang isa ay mula sa lahi ng monster race at dalubhasa sa iba't ibang lihim at heretical na pamamaraan. Ang dalawa naman ay kabilang mismo sa mga tunay na miyembro ng Death God Palace na kung tawagin ay 8th Manifestation. Hindi niya raw inaasahan na pati ang Red Moon City ay magiging target ng kanilang mga plano kaya hindi nila maaaring maliitin si Li. Nagulat naman agad si Ruan Hanggayo nang marinig niya ang pangalan ng 8th Manifestation ng Death God Palace kaya agad niyang naitanong kung maaari kayang ipinadala sila ng pinuno nito. Hindi naman nakasagot si Jiang Churan sa tanong pero sinabi niyang bagamat hindi niya kinatatakutan ang taong iyon ang pagpukaw naman sa atensyon nito ay katumbas ng pagdadala ng isang napakalaking problema o maging isang sakuna.
Maliban na lamang daw kung kayang patayin ni Ruan Zimao si Lee gamit ang lantaran na paraan sa harap ng lahat dahil anumang hindi patas na paraan ng tagumpay ay maaaring magdala ng kapahamakan sa kanila. Mabilis na nawala ang ngiti sa mukha ni Ruan Hanggayo at seryosong nagsabi na agad niyang ipapaalam ang bagay na iyon kay Ruan Zimao para ito'y makapag-ingat. Kilala raw ang taong iyon sa pagkilos ng walang bakas at sa pagkuha ng kanyang mga layunin sa anumang paraan kaya kapag may natipuhan itong target ay para itong mga uod na nakakapit sa buto at imposible nang maalis. Tumingin si Jiang Churan sa water screen at mahinang nagsalita na sa ngayon ay isantabi muna nila ang taong mula sa Death God Palace dahil ang higit na nakapukaw ng kanyang interes ay ang City Lord ng Martial Flame City. Malinaw na isa lamang itong 6-star Martial Supreme Realm at walang duda sa bagay na iyon ngunit sa tuwing tinitingnan niya raw ang binata ay pakiramdam niya na may mas malalim pang lihim na nakatago rito. Muling tumawa si Ruan Hanggayo at sinabing masyado lamang siyang mapaghinala. Totoong walang sino man ang nakapag-isip na dalawang tao mula sa Southern Region ang makakaupo sa 7 trono ngunit kung tiyak ng 6-star Martial Supreme Realm lamang ang lakas ni Li Yunxiao ay wala itong kakayahang magdulot ng malaking problema sa kanila. Umiling naman agad si Jiang Churan at nagsabing hindi ganoon kasimple ang lahat dahil sa kanyang kasalukuyang antas ay kakaunti na lamang ang mga tao sa mundo ang maaaring makaakit ng kanyang pansin. Pagkatapos ay bigla niyang binanggit si Jiang Rumei at tinanong kung hindi ba napansin ni Ruan Hanggayo na pamayat na ito ng husto nitong mga nakaraang araw. Nagulat naman si Ruan Hanggayo nang marinig ang pangalan ng kanyang anak pero kasabay nun ay may panunukso niyang sinabi na marunong din pala mag-alala ang kanyang asawa kay Jiang Rumei. Buong akala niya raw kasi ay si Jiang Rubing lamang ang kinikilala nitong tunay na anak dahil halos ang lahat ng atensyon ay naririto. Matapos nun ay bahagyang kumaibot ang mukha ni Ruan Hanggayo habang pinipigilan ang inis. Sinabi niyang ang hangal niyang anak ay tila may natutunang kung anong lihim na pamamaraan sa pagpapapayat. Malinaw na alam nilang walang silbi ang ginagawa nito ngunit patuloy pa rin daw itong nagsasanay araw-araw ng walang kapaguran. Ang ugali daw ng batang iyon ay tunay na nagpapalungkot at nagpapahirap sa kanyang puso bilang isang ina kaya ang hiling talaga niya noon pa ay sana ang sumpa ay napunta na lamang sa kanyang katawan. Nag-isip si Jiang Churan at nagsabi na ang paraan ng pagpapapayat na ginagamit ni Jiang Rumei ay wala namang pinagkaiba sa karaniwan nitong ginagawa noon. Ang tanging kaibahan lang ay wala itong epekto dati ngunit sa pagkakataong ito ay bigla itong naging epektibo at nagsimula lamang ang lahat matapos makatagpo ni Jiang Rumei si Li Yunxiao. Nanginig ang katawan ni Ruan Hanggayo habang nawawala ng boses sa pagsasalita. Tinatanong niya kung paano naging posible iyon dahil ang sumpa na nasa katawan ni Jiang Rumei ay maaari lamang mapawi ng eye technique ni Gu Feiyang. Si Master Lu Kongzi pa raw ang nagsabi nun kaya hinding-hindi ito maaaring magkamali. Bigla namang naitanong ni Ruan Hanggayo kung maaari kayang tagapagmana si Li Yunxiao ni Gu Feiyang kaya may kakayahan ito na magamit ang ilan nitong makapangyarihang teknik. Umiling naman agad si Jiang Churan sabay nagwika na pareho nilang nauunawaan sa kanilang mga puso na ang susi sa pagbasag ng sumpa ni Jiang Rumei ay nakasalalay mismo sa kapangyarihan ng Moon Eye ni Gu Feiyang at hindi sa mga lihim na pamamaraan ng mga teknik nito. Sa mundong ito bukod kay Gu Feiyang ay wala ng pangalawang tao na nagtataglay ng Moon Eye kaya naman sino pa ang aasahan nilang makakagamot sa kanilang anak. Napuno naman agad ng pagkabalisa at puot ang mga mata ni Ruan Hanggayo habang iniisip niya ang malaking puot na iniwan ni Gu Feiyang sa kanila. Dagdag pa doon ang paghihirap ng kanyang anak sa loob ng maraming taon kaya halos hindi niya mapigilan ang emosyon sa kanyang puso sa tuwing naririnig ang pangalan nito. Nagngit-ngit siya ng mga ngipin at nagsabing napakadali ng naging kamatayan ni Gu Feiyang at kung ang Li Yunxiao na nakikita nila ngayon ay tunay na may kaugnayan doon ay pagkakataon na niya ito para ipaghiganti nila ang ilan sa kanilang sama ng loob na nararamdaman. Hindi naman napigilan ni Jiang Churan na mapabuntong hininga habang sinasabi na patay na si Gu Feiyang kaya bakit kailangan pa nilang kimkimin ang mga pangyayari noon. Isa pa matapos raw lumabas si Gu Feiyang mula sa Everlasting Earth noon ay naapektuhan na siya ng masamang impluensya ng Moon Eye na naging dahilan upang lumakas ng husto ang kanyang demonyong kalikasan. Dahil dito ay naging mahirap para sa kanya na husgahan ang tama at mali kaya ang mabibigat na pagpatay na ginawa nito noon ay hindi rin naman lubos na bunga ng kanyang sariling kagustuhan.
Higit pa rito ang susi sa pagpawi ng sumpa ni Jiang Rumei ay maaaring nakatago pa rin sa mga bagay na iniwan niya kaya naman kung si Leon Xiao nga raw ang tagapagmana nito ay hindi nila ito dapat pag-isipan ng masama. Galit naman na sumagot si Ruan Hangyo na wala siyang pakialam dahil noon ay halos humarap ang kanilang Ruan family sa pagkaubos at si Gu Feiyang ang dahilan ng lahat ng iyon. Ang paghihirap din na tiniis ni Jiang Rumei sa loob ng napakaraming taon ay dahil din kay Gu Feiyang kaya kailanman ay hindi mawawala ang galit sa kanyang puso. Isa pa kahit wala daw si Leon Xiao ay mayroon na silang mga pahiwatig tungkol sa paglitaw ng Everlasting Earth at sa oras na bumukas na nga ito ay tiyak na mahahanap nila si Tianzi na siyang makakaalis ng sumpa ni Jiang Rumei. Napakunot naman ng noo si Jiang Churan bago nagsabing ang mayroon lamang sila ay mga clue kung saan matatagpuan ang Tianzi kaya ang paghahanap daw dito ay wala pang kasiguraduhan. Maliban pa doon kahit matagpuan nila ito ay hindi nangangahulugang makokontrol nila ito agad dahil ang kapangyarihan ng Tianzi ay mas mataas pa kaysa sa Moon Eye na nakuha ni Gu Feiyang. Noong araw matapos daw makuha ni Gu Feiyang ang Moon Eye ay naging marahas ang pag-uugali nito at hamupo lang iyon nang makuha niya ang isang secret eye technique sa Langya Heaven. Sa buong Red Moon City kahit siya pa mismo ay walang kumpiyansang kayang kontrolin ang Tianzi kaya isa pa ring malaking sugal ang kanilang gagawin. Galit naman na itinalikod ni Ruan Hangyo ang kanyang mukha at isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi habang sinasabi na siya na raw ang bahala doon. Isa pa bilang City Lord daw ng Red Moon City ay nauunawaan niyang hindi maaaring magsakripisyo ang kanyang asawa kaya naman hindi niya raw masisisi kung sa pangalawang pagkakataon ay hindi siya nito matutulungan. Nanatili namang walang ekspresyon ng mukha ni Jiang Churan habang pinapakinggan ang mga salitang iyon dahil para sa kanya ay iyon na ang isa sa pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagbuntong hininga si Jiang Churan at nagtanong kung sinisisi pa rin ba siya ni Ruan Hangyo dahil tumanggi siyang hanapin si Gu Feiyang para maghiganti noon. Tahimik naman na nag-isip si Ruan Hangyo bago sumagot na hindi siya manghahahas na isipin yun dahil noon daw ay bagong hirang pa lamang si Jiang Churan bilang City Lord ng Red Moon City kaya buong lungsod ang umaasa sa kanya. Higit pa roon ay alam din daw niyang bago magbukas ang Langya Heaven ay nag-iwan ang dating City Lord ng isang mahigpit na utos kung saan hindi dapat labanan ni Jiang Churan si Gu Feiyang sa loob ng Immortal Realm. Para sa kanya ay tama naman daw ang desisyon ng dating City Lord dahil walang kinalaman ang Red Moon City sa alitan nila ni Gu Feiyang. Tanging ang kanilang Ruan family lamang daw ang lubusan na napinsala noong panahon na iyon kaya naman walang dahilan upang madamay pa ang buong Red Moon City. Kung hindi raw dahil sa matalinong pasya ng dating City Lord noon ay siguradong wala na raw sa kontinente ang Red Moon City gayong siguradong wawasakin din ito ni Gu Feiyang. Tumingin si Jiang Churan sa mukha ni Ruan Hangyo na puno ng sakit at panunumbat bago siya biglang nagbuntong hininga sabay humingi ng tawad sa di malaman na dahilan. Natigilan naman si Ruan Hangyo habang walang kibong nakatitig sa kanya. Nagpatuloy si Jiang Churan at sinabing sa totoo lang daw ay hindi talaga niya sinunod ang utos ng dating City Lord noon gayong minsan niyang hinanap si Gu Feiyang sa loob ng Langya Heaven. At noong mga panahon daw na iyon ay nakatagpo niya si Gu Feiyang ngunit sa kasamaang palad ay walang kalaban-laban siyang natalo sa isa lamang na salpukan. Matagal na raw niyang itinatago ang sekreto na ito pero ngayon ay hindi na niya kayang itago pa kaya naman humihingi daw siya ng paumanhin dahil wala talaga siyang nagawa. Sa sandali namang mabitawan ang mga salitang iyon ay malakas na nanginig ang katawan ni Ruan Hangyo at kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata habang ang dalawang linya ng luha ay dahan-daang bumagsak sa kanyang mga pisngi. Ang simpleng mga salitang iyon ay tila naging susi upang tuluyang mabuksan ang lahat ng kinimkim niya na sama ng loob sa kanyang asawa sa nagdaan na napakaraming taon. Ang marangal na matriarch ng Jiang family na si Ruan Hangyo ay tuluyang napaiyak ng malungkot na parabang inilabas niya ang lahat ng sakit na itinago niya sa kanyang puso sa loob ng mahabang panahon. Nagpakita naman ng mapait na ngiti si Jiang Churan habang paulit-ulit na humuhingi ng tawad gayong wala raw talaga siyang kakayahang makapaghigantay para sa kanilang anak noon. Gayunpaman ang anak nilang si Jiang Rumei ay hindi niya pababayaan kaya kahit kailangan niya raw na isugal ang kanyang buhay ay titiyakin niya na pagagalingan niya ito. Sa nakalipas na maraming taon bagaman nauunawaan ni Ruan Hangyo ang painang dala ng kanyang asawa bilang City Lord ay hindi niya kailanman tunay na nabitawan ang sama ng loob sa kanyang puso. Palagi niyang iniisip na si Jiang Churan ay natakot kay Gu Feiyang at hindi nang ahas na isugal ang kanyang buhay para sa kanilang pamilya.
Dahil dito sa loob ng napakaraming taon ang mag-asawa ay natulog sa magkahiwalay na silid at hindi kailanman tunay na namuhay bilang mag-asawa. Ngunit sa sandaling ito ay naramdaman ni Ruan Hanggayo na ang lahat ng lumang galit at pagkamuhi ay naglaho na parang usok. Sa kanyang puso ay wala nang mas mahalaga pa kaysa sa taong nasa kanyang harapan. Bumalik ang usapan sa TNC at doon ay sinabi ni Ruan Hanggayo na ayon sa mga sinaunang talaan ay wala itong anyo at walang pisikal na katawan. Ipinanganak ito mula sa pagtitipon ng essence ng heaven and earth at napakahirap nitong kontrolin kaya hindi niya raw hahayaang magsapalaran si Jiang Churan para rito. Isa pa kung kayang tulungan ni Li Yunxiao si Jiang Rumi na pamayat ng ganito ay tiyak na mayroon daw itong paraan. Marahan namang hinaplos ni Jiang Churan ang kanyang asawa at malumanay na sinasabing siya ang City Lord ng Red Moon City ang pinuno ng silangang rehiyon. Ang mga anak daw niya at kanilang pamilya ay hindi niya ipagpapalit sa kahit anumang bagay sa mundo. Hanggat nasa tabi niya ang kanyang asawa at mga anak ay walang sinuman sa mundong ito ang makakatalo sa kanya. Isang malakas na damdamin ng kabayanihan ang sumiklab sa kanyang puso. Ang hadlang na namagitan sa mag-asawa sa loob ng maraming taon ay tuluyang naglaho at napalitan ng pagmamahalan. Samantala sa isang nakatagong bahagi ng kalawakan sa labas ng Bright Moon Pavilion ay bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Master Li at seryoso siyang nagtanong kung kailangan na ba niyang kumilos upang basagin ang ilusyon. Nagulat naman si Little 8 at nagtanong kung kaya ba talaga nitong basagin iyon. Walang damdamin namang sumagot si Master Li na hindi ito magiging madali ngunit hindi rin ito magiging problema para sa kanya. Agad namang nagsalita ang matandang si Ba Changhe at sinabing hindi nila iyon maaari na gawin. Ang mga pinakadakilang prodigy raw ng mundo ay nagtipon dito at imposibleng manday ang Red Moon City laban sa kanilang lahat. Dahil ginamit daw ni Ruan Zimao ang teknik na iyon ay tiyak na may dahilan ito na maganda at hindi masama. Kaya kung kikilos daw sila ng padalos-dalos ay sila lamang ang pagtatawanan. Malamig naman na sumagot si Master Li na ang kanyang tungkulin ay tiyakin ang kaligtasan ni Li kaya ang usapin daw ng reputasyon ay walang kinalaman sa kanya. Napangiti si Ba Changhe habang sinabi na ang lugar na kanilang kinalalagyan ay Red Moon City. Bilang miyembro ng Monster Race ay maaaring hindi raw nito alam kung gaano kalakas ang lugar na ito. Sa mga powerhouse daw na nakatago lamang sa paligid ng lungsod ay kahit sino sa kanila ang magpakita ay kayang patayin silang tatlo sa isang iglap lamang. Sinuportahan naman agad iyon ni Little 8 sabay mungkahi na mas mabuti pang panuulin muna nila ang mga mangyayari. Kahit ang Red Moon City daw ay natitiyak niyang hindi basta-basta gagawa ng kalokohan na makakagalit sa kanilang pinuno kaya mataas ang posibilidad na walang mangyayari na masama kay Li. Bukod pa rito ay marami sa mga batang prodigy roon ang may napakalalakas na pinagmulang puwersa kaya hindi basta-bastang gagamit ng dahas ang Red Moon City. Sa labas naman ng Sky Garden ay tahimik lang na nakatayo si Ning Hangfeng kasama ang ilang martial sovereign realm expert sa himpapawid na para bang wala silang nakikitang anumang kakaibang nangyayari sa loob ng Bright Moon Pavilion. Nag-isip si Master Li ng sandali bago nagpasyang hayaan muna ang sitwasyon sa kasalukuyang estado nito dahil napagtanto niya na maging ang mga nakatagong mga expert sa paligid ay hindi rin gumagawa ng anumang hakbang kaya napagdesisyonan niyang patuloy na obserbahan na lamang ang mga mangyayari. Sa loob naman ng kaharian ng ilusyon ay walang tigil na nakikipagpalitan ng mga atake sa sarili si Li Yunxiao. Ang problema ang peking katawan sa kanyang harapan ay nagtataglay ng lakas na isang antas na mas mataas kaysa sa kanya kaya naman palagi siyang napipilitang umatras sa bawat banggaan. Habang nagpapatuloy ang labanan ay unti-unting naalala ni Li Yunxiao ang mga sinabi ni Ruan Zimao tungkol sa Heavenly Wave Reflection Mirror. Ayon dito ay may kakayahan ng artifact na iyon na ipakita ang imahe ng 5 representasyon gayon din ang ugnayan ng karma at sanhi at bunga. Dahil dito ay napaisip siya kung ang nilalang sa kanyang harapan ay maaaring representasyon ng sarili niyang 5 representasyon. Kung ganoon nga ay hindi na nakapagtataka kung bakit wala siyang maramdamang kahit kaunting anomalya mula rito. Kasabay ng pag-usbong ng ideyang iyon ay mabilis siyang sumugod at ang kanyang mga kamao at paa ay sunod-sunod na hamampas habang ang kalaban ay eksaktong ginagaya ang bawat galaw niya. Hindi nagtagal ay daan-daang palitan ng atake ang naganap at ang mga anino ng dalawa ay walang tigil na nagbabanggaan sa himpapawid habang nagdudulot ng malalakas na pagsabog ng hangin.
Sa isang iglap ay itinuro ni Leon Xiao ang isang daliri at agad na lumitaw ang kanyang mga 9th rank sword artifact. Hindi rin nagpahuli ang kalaban at ginamit din ang isang daliri bilang espada kaya sa sumunod na sandali ay sabay nilang pinakawalan ang 10,000 sword intent na parang bumuhos na malakas na ulan at tumakip sa buong kalangitan. Labis na nainis si Leon Xiao sa sitwasyon. Anuman ang teknik na kanyang gamitin ay agad ding ginagaya ng kanyang kalaban ng walang kahit kaunting pagkakaiba. Pagkaraan ng mahabang pagsusuri ay tuluyan niyang naunawaan ang tunay na gamit ng Heavenly Wave Reflection Mirror. Isa pala itong pambihirang support-type profound artifact na nagpapakita ng sariling imahe ng 5 representasyon ng gumagamit. Nangangahulugan iyon na kailangan niyang talunin ang sarili niyang refleksyon upang makaalis sa formation at makatakas mula sa ilusyon. Pinaglapit niya ang kanyang 2 palad at agad na nagbago ang paligid kung saan nagsimulang magtipon ang hangin at mga ulap mula sa lahat ng direksyon habang mabilis na lumalaki ang enerhiyang umiikot sa kanyang katawan. Kasabay nito ay ginawa rin ng kalaban ang kaparehong galaw kaya naman maya-maya pa ay sabay nilang pinakawalan ang Great Wind and Cloud Palm na isa sa pinakamalakas niyang teknik. Nagbanggaan ang 2 dambuhalang palad sa himpapawid at yumanig ang buong espasyo sa lakas ng impact nito. Gayunpaman ang lakas ng kalaban ay muli na namang nanaig kaya naman ramdam ni Leon Xiao ang malakas na countershock na bumalik sa kanyang katawan dahilan upang bahagyang magbago ang kanyang ekspresyon. Mabilis siyang tumalon paitaas upang umiwas at tulad ng kanyang inaasahan ang sariling teknik na kanyang pinakawalan ay ganap na nadurog ng mas malakas na bersyon mula sa kanyang refleksyon. Sa puntong iyon ay tuluyan niyang nakumpirma ang kanyang hinala na kung saan sa eksaktong parehong teknik at galaw ang peking katawan na ito ay tunay ng kayang ipakita ang isang antas na mas malakas kaysa sa kanya. Bagamat nahuhulog siya sa dihadong posisyon ay lalo namang lumiwanag ang kanyang mga mata. Alam niya rin na ang pinakamadaling paraan upang basagin ang ilusyon ay ang paggamit ng kanyang mga Mooneye teknik ngunit napakalaki ng panganib nito dahil kapag natuklasan ng mga tao ng Red Moon City ang kanyang mga kakayahan ay siguradong magkakaroon siya ng malaking problema. Hindi rin niya maaaring gamitin ang World God Monument dahil halos kapareho lamang din iyon ng paglalantad sa isa sa kanyang mga alas. Dahil dito ay nakabuo siya ng panibagong plano at sa halip na magmadaling makaalis ay maaari niyang gamitin ang pagkakataong ito bilang isang uri ng nakabukod na pagkukultivate. Isang matalim na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata at kasabay ng pagbuo niya ng isang sail gamit ang isang kamay ay hindi mabilang na mga itim na rune ng demonyo ang mabilis na kumalat sa kanyang buong katawan. Sa likuran niya ay unti-unting lumitaw ang 2 pang ulo at kasunod nito ay tuluyang nagpakita ang True Demon Dharma form na may 3 ulo at 6 na bisig. Naglalabas pa ito ng sinaunang demonyong kapangyarihan na tila kayang yumanig sa buong mundo. Sumigaw si Leon Xiao sabay sinabi na titingnan niya kung kaya rin bang gayahin ng representasyon niya ang atake na ito. At bukod pa doon ay gusto rin niyang makita kung may maipapakita pa ito sa kanyang mas malakas na paggamit ng True Demon Dharma form.